Hey there at maligayang pagbabalik sa aking channel. Ako si Dr. Rowena Bautista at ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na maring ikagulat ninyo. Tatalakayin natin kung paano ang isang simpleng lilang prutas na kinakain bago matulog ay makakatulong na maibalik ang sigla sa umaga na marahil ay hindi mo na naranasan mula pa nung kabataan mo. At ang tinutukoy natin ay ang morning erection, isang bagay na sa katunayan ay isa sa pinakamahalagang tagapagpahiwating kalusugan ng isang lalaki. Alam ko, maring iniisip ngang ilan sa inyo, bakit naman pag-usapan ng isang urologist ang tungkol sa prutas? Ano ang kinalaman ng diet sa erectile function? Hayaan ninyong sabihin ko sa inyo, ang koneksyon ay mas malalim kaysa sa inaakalang karamihan. At ang mga pananaliksik na sumusuporta rito ay talagang kapani-paniwala. Bago natin talakayin ang mga partikular na prutas, hayaan ninyong magbahagi ako ng isang kwento. Mga 4 na buwan na ang nakalipas, may isang pasyente na dumating sa aking opisina. Ang pangalan niya ay Thomas. Siya ay 61 taong gulang at punong pagkadismaya. Sinabi niya sa akin na hindi na siya nakaranas ng morning erection sa loob ng mahigit 3 taon. Hindi paminsan-minsan, hindi madalang, kundi hindi na talaga. At hindi lang ang kanyang kumpiyansa ang naapektuhan nito. Naapektuhan din nito ang kanyang relasyon sa kanyang asawa, ang kanyang pagkalalaki, at sa totoo lang, ang pangkalahatang kalidad ng kanyang buhay. Sinubukan ni Thomas ang iba't ibang supplement. Pinag-isipan niya ang manggagamot, ngunit gusto niyang malaman kung mayroon bang mas natural na paraan na maaari niyang gawin, isang bagay na hindi nangangailangan ng tableta at posibleng mga side effect. Doon ko ipinakilala sa kanya ang tinatawag kong Purple Fruit Protocol. Sa loob ng 6 na linggo, si Thomas ay nakaranas ng regular na morning erection sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Pakalipas ng 3 buwan, sinabi niya sa akin na para siyang bumata ng 20 taon. Tuwang-tuwa ang kanyang asawa at sa totoo lang, ang makita ang pagbabalik ng kanyang kumpiyansa ay isa sa mga pinakakapakipakinabang na karanasan ko bilang isang manggagamot. Kaya ano itong lilang prutas na tinutukoy ko? Ito ay ang blueberry. Ngunit bago mo isipin na ito ay masyadong simple para maging epektibo, hayaan mong ipaliwanag ko kung ano mismo ang nangyayari sa iyong katawan kapag kumakain ka ng blueberries bago matulog at kung bakit napakahalaga ng timing at kulay. Ang blueberries ay puno nga compound na tinatawag na anthocyanins. Ito ang mga pigment na nagbibigay sa blueberries ng kanilang matingkat na lilang asul na kulay at sila ang ilan sa mga pinakamakapangyarihang tagaprotektang vascular system na matatagpuan sa kalikasan. Ipinakita sa maraming pag-aral na pinapabuti ng anthocyanins ang endothelial function. Ang endothelium ay ang panloob na lining ng iyong nadaluyan ng dugo at ang malusok na endothelial function ay critical para sa erectile function. Ito ang nangyayari. Ang endothelium ay gumagawa ng nitric oxide na siyang pangunahing molekula na nagbibigay senyas sa smooth muscle sa iyong madaluyan ng dugo na mag-relax. Kapag nag-relax ang mga daluyan ng dugo na iyon, tumataas ang daloy ng dugo. At ang daloy ng dugo ay lahat-lahat pagdating sa erections. Walang daloy ng dugo, walang erection. Ganun ka-simple. Habang tumatanda ang malalaki, humihina ang endothelial function, bumababa ang produksyon ng nitric oxide, at nagdurusa ang erectile function. Nakakatulong ang anthocyanins na baliktarin ang prosesong ito. Ipinakita ng maraming pag-aral na ang regular na pagkonsumo ng mapagkaing mayaman sa anthocyanin ay makabuluhang nagpapabuti sa erectile function.
Natuklasan sa isang malaking pag-aral na sumunod sa libu-libong kalalakihan na ang makumonsumo ng pinakamaraming pagkaing mayaman sa anthocyanin ay may mas mababang panganib ng erectile dysfunction. Pinag-usapan natin ang pagbabangang panganib mula 9 hanggang 11% para sa bawat karagdagang serving ng mga pagkaing ito. Maring hindi ito gaanong kalaki pakinggan, ngunit kung isa sa alang-alang mo na ito ay mula lamang sa pagkain ng prutas, ito ay kahanga-hanga. Ngunit dito pumapasok ang timing, at ito ay napakahalaga. Kapag kumakain kang blueberries bago matulog, ang mangga anthocyanin na iyon ay aktibong gumagana sa iyong sistema sa gabi. Tandaan, habang natutulog, lalo na sa panahon ng REM sleep, ang iyong katawan ay dumadaan sa maraming cycle ng spontaneous erections. Ito ang natural na paraan ng iyong katawan upang mapanatili ang kalusugan ng erectile tissue, oxygenate ang tissue, at panatilihing mayos ang lahat. Sa pagkakaroon ng anthocyanin na aktibo sa mga mahahalagang oras na ito sa gabi, nagbibigay ka ng maksimum na suporta para sa mga spontaneous erections na ito. Ang inirekomendang dami ay halos 1 tasang sariwang blueberries na kinakain 30 hanggang 60 minuto bago matulog. Kung hindi ka makahanap ng sariwang blueberries, ang mga frozen ay kasing husay din, minsan ay mas maganda pa, dahil madalas itong i-freeze sa kasagsagan ng pagkahinok kung kailan pinakamataas ang nilalaman ng anthocyanin. Maari mong kainin ito ng direkta, i-blend sa isang smoothie, ihalo sa yogurt, o kahit na bahagyang initin at lagyan ng kaunting cinnamon. Ang susi ay ang pagiging pare-pareho. Hindi ito isang beses na bagay lang. Kailangan mong gawin itong isang gawi gabi-gabi upang makita ang tunay at pangmatagalang benepisyo. Ngayon, ang blueberries ay kamangha-mangha, ngunit hindi lamang sila ang lilang prutas na maaring sumuporta sa male sexual function. Pag-usapan natin ang blackberries, nasa katunayan ay mas mataas pa sa anthocyanins kaysa sa blueberries. Ang blackberries ay naglalaman ng isang partikular na uri ng anthocyanin na tinatawag na cyanidin, 3-glucoside, na ipinakita sa pananaliksik na partikular na epektibo sa pagpapabuti ng vascular function. Nagbibigay din ang blackberries na mahusay na damingang fiber, mga 8 gramo bawat tasa, na mahalaga sa ilang kadahilanan. Una, nakakatulong ang fiber na i-regulate ang blood sugar. At ang matatag na blood sugar ay mahalaga para sa pagpapanatili ng malusog na antas ng testosterone at erectile function. Ang nga biglang pagtaas at pagbaba nga blood sugar ay maring makagambala sa produksyon ng hormone at kalusugan ng vascular. Pangalawa, sinusuportahan ng fiber ang isang malusog na gut microbiome. Ipinapakita nga umuusbong na pananaliksik ang mga koneksyon sa pagitan ng kalusugan ng bituka at balanse ng hormon. Ang isang malusog na bituka ay sumusuporta sa malusog na produksyon ng hormon. Ang nilalaman ng bitamina C sa blackberries ay dapat ding banggitin. Ang isang tasa ay nagbibigay ng halos kalahati ng iyong pangaraw-araw na pangangailangan sa bitamina C. Ang bitamina C ay mahalaga para sa produksyon ng collagen. At ang collagen ay isang pangunahing bahagi ng istruktura ng madaluyan ng dugo. Ang malusog na mga daluyan ng dugo ay nangangahulugang mas mahusay na daloy ng dugo, at ang mas mahusay na daloy ng dugo ay nangangahulugang mas mahusay na erectile function. Para sa blackberries, ang isang serving na halos 3,4 ngang tasa hanggang 1 tasa bago matulog ay perpekto. Tulad ng blueberries, mari mo itong kainin na sariwa, frozen, o isama sa ibang pagkain.
Gustong ilang kalalakihan na paghalinhinan ang blueberries at blackberries sa buong linggo upang makuha ang mga benepisyong pareho. Pag-usapan natin ang isa pang makapangyarihang lilang prutas, ang black raspberries. Iba ito sa karaniwang pulang raspberries na karaniwan mong nakikita sa mga tindahan. Ang black raspberries ay may mas mataas na nilalaman, anthocyanin at ibang nutritional profile. Minsan mas mahirap silang hanapin na sariwa, ngunit available sila na frozen sa maraming health food stores at maaari ka ring makahanap ng black raspberry powder bilang isang concentrated supplement. Ang black raspberries ay malawakang pinag-aralan para sa kanilang mga benepisyo sa kalusugan, lalo na ang kanilang mga epekto sa kalusugan ng cardiovascular at pamamaga. Ang talamak na pamamaga ay isang pangunahing sanhi ng erectile dysfunction. Sinisirang ang pamamaga ang magadaluyang gandugo, nakakasagabal sa produksyon ng nitric oxide at pinapahina ang smooth muscle function na kailangan para sa erections. Ang malakas na anti-inflammatory compounds sa black raspberries ay tumutulong na tugunan ang pinagbabatayan na isyong ito. Ipinakitang pananaliksik na ang pagkonsumo ng black raspberry ay maring mapabuti ang maraming marker ng kalusugan ng vascular, kabilang ang presyon ng dugo, paninigas ng arterial, at endothelial function. Lahat ng mga pagpapabuting ito ay direktang isinasalin sa mas mahusay na erectile function. Sa katunayan, natuklasan ng ilang pag-aral na ang mga benepisyo sa cardiovascular ng black raspberries ay kabilang sa pinakamalakas sa anumang pagkain. Kung gumagamit kang sariwa o frozen na black raspberries, ang kalahating tasa hanggang 3,4 ng tasa bago matulog ay isang magandang dami. Kung gumagamit ka ng black raspberry powder na mas concentrated, mas 1 hanggang 2 kutsara na hinalo sa tubig o smoothie ay nagbibigay ng katulad na mga benepisyo. Ngayon, pag-usapan natin ang mga ubas, partikular ang mga dark purple o black grapes. Ang nga ubas, lalo na ang nga balat at buto, ay mayaman sa mga compound na tinatawag na proanthocyanidins na malapit na naunay sa anthocyanins at nagbibigay ng katulad ng mga benepisyo sa vascular. Sa katunayan, ang grapeseed extract ay isa sa mga pinag-aralan na supplement para sa kalusugan ng cardiovascular at erectile function. Ang nga ubas ay naglalaman din isang compound na tinatawag na resveratrol na nakakuha ng malaking pansin sa mga nakaraang taon para sa mga katangian nitong anti-aging at nagtataguyod ng kalusugan. Ina-activate ng resveratrol ang ilang mga gene na naunay sa mahabang buhay at kalusugan ng metabolic at sinusuportahan din nito ang production ng nitric oxide at pinoprotektahan ang mga daluyan ng dugo mula sa pinsala ng oxidative. Ang pananaliksik sa resveratrol at sexual function ay nagpakita ng mga magagandang resulta. Ipinakita ng mga pag-aral sa hayop na maaring mapabuti ng resveratrol ang erectile function sa pamamagitan ng pagpapahusay ng production ng nitric oxide at pagprotekta sa erectile tissue mula sa pinsalang naunay sa edad. Ang mapag-aral sa tao sa resveratrol supplementasyon ay nagpakita ng pagpapabuti sa vascular function na theoretical na may sasalin sa mas mahusay na erectile function. Ang kagandahan ng pagkain ng buwang ubas sa halip na pag-inom lamang ng resveratrol supplement ay nakukuha mo ang synergistic effects ng lahat ng nga compound sa prutas na nagtutulungan. Ang anthocyanins, ang proanthocyanidins, ang resveratrol, ang fiber, ang mga bitamina at mineral. Ang buong pagkain ito ay mas epektibo kaysa sa mga nakahiwalay na compound. Para sa mga ubas, mga 1 hanggang 1 at kalahating tasa bago matulog ay perfect. Piliin ang pinakamadilim na ubas,
na mahahanap mo dahil ito ang may pinakamataas na konsentrasyon ng kapaki-pakinabang na compound. At dapat mong kainin ang mga balat. Doon nakakonsentra ang karamihan sa magagandang bagay. Hayaan ninyong pag-usapan ko ang isa pang lilang prutas na talagang kamangha-mangha para sa kalusugan ng lalaki, ang lilang igos o fig. Ang igos ay iniugnay sa pagkamayabong at sexual na sigla sa loob ng libu-libong taon sa maraming kultura at ngayon ay pinatutunayan ng modernong agham ang alam ng sinaunang karunungan. Ang mga igos ay mayaman sa mga amino acid, partikular ang arginine. Ang arginine ay ang direktang pasimuno sa produksyon ng nitric oxide. Kapag kumonsumo ka ng pagkaing mayaman sa arginine, binibigyan mo ang iyong katawan ng mahilaw na materyales na kailangan nito upang makagawang nitric oxide na mahalaga para sa erectile function. Ito ang dahilan kung bakit madalas na ibinebenta ang mga arginine supplement para sa erectile dysfunction. Ngunit ang pagkuha ng arginine mula sa buong pagkain tulad ng igos ay nagbibigay ng karagdagang benepisyo. Mayaman din ang mga igos sa mga mineral, partikular na ang potassium, magnesium, at zinc. Ang magnesium ay mahalaga para sa daan-daang enzymatic reactions sa iyong katawan. Kabilang ang makasangkot sa production ng testosterone at nitric oxide synthesis. Ang zinc ay direktang kasangkot sa production ng testosterone at ang kakulangan sa zinc ay malakas na nauugnay sa mababang testosterone at erectile dysfunction. Nakakatulong ang potassium na i-regulate ang presyon ng dugo at ang malusog na presyon ng dugo ay mahalaga para sa mahusay na erectile function. Ang natural na asukal sa igos ay nagbibigay ng banayad at tuloy-tuloy na paglabas ng enerhiya na hindi magpapatas ng iyong blood sugar tulad ng ginagawa ng mga refined sugar. Ito ay mahalaga dahil, tulad ng nabanggit ko kanina, ang matatak na blood sugar ay sumusuporta sa malusog na produksyon ng hormone at vascular function. Para sa mga igos, ang pagkain ng 2 hanggang 4 na sariwang igos bago matulog ay perpekto. Kung hindi ka makahanap ng sariwang igos, gumagana rin ang mga tuyong igos, bagamat mas concentrated ang mga ito, kaya't mas mainam na manatili sa 2 hanggang 3 tuyong igos. Gusto ang ilang kalalakihan na palamanan ang mga igos ang counting almond butter para sa dagdag na protina at malusog na taba, na maring magpabagal sa pagsipsip na natural na asukal at magbigay na mas tuloy-tuloy na mga benepisyo sa magdamag. Ngayon, pag-usapan natin ang mga plum, partikular ang mga dark purple varieties. Ang maklum ay isa pang mahusay na pinagmumulan ng anthocyanins at naglalaman din sila ng mga natatanging compound na tinatawag na phenolic acids na ipinakitang sumusuporta sa kalusugan ng vascular at nagbabawas ng pamamaga. Ang mga plum ay partikular na mataas sa bitamina K na gumaganap ng mahalagang papel sa kalusugan ng buto at kawili-wili sa pagpigil sa arterial calcification. Ang arterial calcification ay ang proseso kung saan namumuo ang calcium sa iyong nga ugat na nagiging sanhi ng paninigas nito at nakakasagabal sa daloy ng dugo. Ang prosesong ito ay makabuluhang nakambak sa erectile dysfunction habang tumatanda ang malalaki sa pamamagitan ng pagsuporta sa malusog na metabolismo ng calcium at pagpigil sa arterial calcification. Ang bitamina K ay hindi direktang sumusuporta sa mas mahusay na erectile function. Naglalaman din ang mga plum ng disenteng daming boron, isang trace mineral na ipinakita sa pananaliksik na sumusuporta sa malusog na antas ng testosterone
Natuklasan sa isang pag-aral na ang mga lalaking nagsupplement ng boron ay nakakita ngang makabuluhang pagtaas sa libreng testosterone sa loob lamang ng isang linggo. Bagamat hindi ka makakakuha ngasing daming boron mula sa maplum tulad ng mula sa isang supplement, bawat kaunti ay nakakatulong, at ang pinagsama-samang epektong regular na pagkain ng pagkaing mayaman sa boron ay maring maging makabuluhan. 2 hanggang 3 katamtamang plum bago matulog ay nagbibigay ng magagandang benepisyo. Tulad ng ibang mga prutas, piliin ang pinakamadilim at pinakahinok na mga plum na mahahanap mo para sa maksimum na nilalaman ng anthocyanin. Hayaan ninyo ring banggitin ko ang acai berries na naging sikat sa mga nakaraang taon. Ang acai berries ay matingkat na lila, halos itim, at mayroon silang isa sa pinakamataas na nilalaman ng anthocyanin sa anumang prutas sa mundo. Sila rin ay napakayaman sa mga antioxidant sa pangkalahatan na may ORAC score. Iyon ay oxygen radical absorbance capacity na mas mataas kaysa sa halos anumang ibang pagkain. Ang proteksyong antioxidant na ibinibigay na acai ay mahalaga para sa erectile function. Sinisira ng oxidative stress ang endothelium, binabawasan ang pagkakaroon ng nitric oxide, at pinapahina ang smooth muscle function na kinakailangan para sa erections. Sa pagbibigay inize malakas na proteksyon ng antioxidant, nakakatulong ang acai na may wazan ng pinsalang ito at sumusuporta sa malusog na erectile function. Bihirang makita ang sariwang acai berries sa labas ng kanilang katutubong Timog Amerika dahil mabilis silang masira pagkatapos anihin. Gayunpaman, ang frozen acai puree ay malawak na magagamit at nananatili ang karamihan sa mga kapaki-pakinabang na compound. Maaari ka ring makahanap na freeze-dried acai powder na highly concentrated. Para sa frozen acai pure, may 100 gramo na karaniwang isang pakete bago matulog ay mahusay. Maaari mo itong kainin ng direkta, bagamat medyo maasim, o ihalo sa ibang mga prutas o kaunting pulot upang maging mas masarap. Kung gagamit ng acai powder, mga 1 kutsara ang nagbibigay ngang katulad ng mga benepisyo. Ngayon, pag-usapan natin ang mas resa, partikular ang tart cherries, na may matingkat na lilang pula na kulay. Ang tart cherries ay may natatanging benepisyo na partikular na may kaugnayan sa pagkonsumo sa gabi. Isa sila sa ilang pinakmumulan ng pagkain ng melatonin, ang hormone na nagre-regulat ang iyong sleep-wake cycle. Ang mahusay na pagtulog ay napakahalaga para sa maluso na produksyon ng testosterone at erectile funksyon. Ang produksyon ng testosterone ay pinakamataas habang natutulog, lalo na sa mayukto ng malalim na pagtulog. Kung mahina ang kalidad ng iyong pagtulog, magdurusa ang iyong produksyon ng testosterone at magdurusa rin ang iyong erectile function. Sa pagbibigay natural na melatonin kasama ang lahat ng mga benepisyo sa vaskular ng anthocyanins, nag-aalok ang tart cherries ng dobleng benepisyo. Sinusuportahan nila ang erectile function ng direkta sa pamamagitan ng mga epekto sa vaskular at hindi direkta sa pamamagitan ng pagpapabuti ng kalidad ng pagtulog. Ipinakita ng pananaliksik sa pagkonsumo ng tart cherry ang mga pagpapabuti sa tagal at kalidad ng pagtulog. Natuklasan sa isang pag-aral na ang pag-inom ng tart cherry juice ay nagpapataas ng oras ng pagtulog ng average na 84 minuto. Iyan ay higit sa 1 oras ng karagdagang pagtulog, na nangangahulugang mas maraming oras para sa iyong katawan na makagawa ng testosterone at dumaan sa mga mahahalagang REM cycle kung saan nangyayari ang spontaneous erections. Para sa tart cherries, isang tasa bago matulog ay perpekto. Maaari ka ring uminom ng tart cherry juice,
8 hanggang 12 ounces. Bagamat mas gusto ko ang buong prutas dahil nakukuha mo ang fiber at ang buong komplemento nga sustansya. Kung gagamit ngang juice, siguraduhing walang asukal dahil kokontrahin ngang idinagdag na asukal ang marami sa mga benepisyo. Hayaan ninyong pag-usapan ko ang isa pang kamangha-manghang lilang prutas, ang lilang passion fruit. Ang tropical na prutas na ito ay may natatanging nutritional profile na partikular na kapaki-pakinabang para sa kalusugan ng lalaki. Ang pulp at buto ay mayaman sa bitamina C, bitamina A, at ilang mga bitamina B na lahat ay sumusuporta sa produksyon ng hormon at kalusugan ng vaskular. Naglalaman din ang passion fruit na mga compound na tinatawag na harmine alkaloids na tradisyonal na ginagamit sa ilang kultura para sa kanilang mga katangiang aphrodisiac. Bagamat limitado ang pananaliksik sa mga compound na ituate sa human sexual function, iminumungkahingang mga paunang pag-aral na maring may epekto sila sa mga neurotransmitter na nakakaimpluensya sa pagnanasang sexual at function. Ang mabutong passion fruit ay mayaman sa pituitary, isang compound na naunay sa resveratrol na ipinakitang may malakas na antioxidant at anti-inflammatory effects. Tulad ng resveratrol, sinusuportahan ng pituitary ang produksyon ng nitric oxide at pinoprotektahan ang kalusugan ng vaskular. Para sa passion fruit, ang pagkain ng pulp at butong 2 hanggang 3 prutas bago matulog ay nagbibigay ng magagandang benepisyo. Ang lasa ay medyo maasim at tropical, na kinagigiliwan ng karamihan. Maaari mo itong kainin ng direkta mula sa prutas o ihalo sa yogurt o smoothie. Ngayon, narito ang isang mahalagang bagay na dapat maunawaan tungkol sa lahat ng mga lilang prutas na ito. Ang lilang kulay ay hindi lamang para sa itsura. Kung mas malalim at mas madilim ang lila, mas mataas ang konsentrasyon ng anthocyanins at iba pang mga kapaki-pakinabang na compound. Ito ang dahilan kung bakit binibigyang diin ko ang pagpili ng pinakamadilim na varieties na mahahanap mo. Ang isang maputlang lilang ubas ay walang parehong nga benepisyo tulad ng isang matingkat na itim na ubas. Ang isang mapusyaw na kulay na blueberry ay hindi kasing kapaki-pakinabang ng isang matingkat na kulay. Ito rin ang dahilan kung bakit ang pagkain ng iba't ibang mga lilang prutas na ito ay perpekto. Ang bawat isa ay naglalaman ng bahagyang magkakaibang uri at rasyo ng mga kapaki-pakinabang na compound. Sa pamamagitan ng pagpapalit-palit ng iba't ibang lilang prutas sa buong linggo, inilalantat mo ang iyong katawan sa isang mas malawak na spektrum ng nga sustansyang sumusuporta sa vascular at nag-optimize ng hormon. Siguro Lunes ay blueberries, Martes ay igos, Miyerkules ay ubas, Huwebes ay plums at iba pa. Tinitiyak ng iba't ibang ito na nakakakuha kang komprehensibong suportang nutrisyon. Ang synergistic na epekto ng prutas na ito kasama ng iba pang malusok na pagkain ay dapat ding banggitin. Kapag kumakain ka ng mga lilang prutas, kasama ng mga pagkain mayaman sa malusok na taba tulad ng mga mani o avocado, bumubuti ang pagsipsip ng mga fat-soluble antioxidants. Hayaan ninyo ring tugunan ko ang isang mahalagang tanong. Paano naman ang pag-inom na lang ang anthocyanin supplement o berry extract pill? Bagamat maaring maging kapaki-pakinabang ang mga supplement na ito, mayroong isang bagay na natatangi sa pagkain ng buong prutas na hindi lubos na kayang gayahin ng mga supplement. Ang buong prutas ay naglalaman ng fiber na nagpapabagal sa pagsipsip ng asukal at sumusuporta sa kalusugan bituka. Naglalaman sila ng bitamina at mineral sa natural na mga rasyo.
Naglalaman silang daan-daang iba't ibang phytonutrients na nagtutulungan ng synergistically. At mayroon ding masasabi para sa ritual at kasiyahan ng pagkain ng masarap na sariwang prutas. Ang psikolohikal na sangkap na iyon, ang kasiyahan at kagalakan sa pagkain ng masarap na pagkain, ay hindi dapat maliitin. Gayunpaman, kung madalas kang maglakbay o kung hindi madaling makuha ang sariwang prutas, ang madekalidad na berry extract o anthocyanin supplement ay maaring maging isang magandang backup na opsyon. Maghanap ng mga produkto na gumagamit ng buwang fruit extract sa halip na mga nakahiwalay, na compound at na standardize para sa nilalaman ng anthocyanin. Ang isang mahusay na anthocyanin supplement ay maring magbigay ng katumbasay 1 hanggang 2 tasaing berries bawat serving. Salamat sa pananatili sa akin sa komprehensibong gabay na ito. Alam kong marami tayong napag-usapan ngayon, ngunit nais kong bigyan kayo ng kumpletong pag-unawa kung paano makakatulong ang mga lilang prutas sa kalusugan at sigla ng lalaki. Kung nahanap mong mahalaga ang impormasyong ito, mangyaring mag-subscribe sa aking channel para sa mas maraming impormasyong batay sa ebidensya tungkol sa pag-optimize ng iyong kalusugan habang ikaw ay tumatanda. Mag-iwan ang komento sa ibaba at ipalam sa akin kung aling lilang prutas ang pinakanasasabik mong subukan. Hanggang sa susunod, ito si Dr. Rowena Bautista na nagpapaalala sa iyo na ang mga simple at natural na interbensyon ay maring magkaroon ng malalim na epekto sa iyong kalusugan at sigla. Para sa iyong kalusugan,